Magandang araw, ako si Diane Ricky. Ngayon naman tatalakayin natin ang variety ng wika. Ang variety ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang anyo o uri ng wika na ginagamit ng mga tao depende sa konteksto, lugar, layunin at mga taong kausap. Dumako naman tayo sa mga uri ng variety ng wika. Ang unang uri ng variety ng wika ay ang dialect. Ang dialect o dialekto ay isang variety ng wika na ginagamit sa isang particular na rehiyon, lugar o pangkat ng tao. Ito ay may pagkakaiba sa bigkas, tono, bokabularyo at gramatika kumpara sa iba pang anyo ng parehong wika. Ngunit karaniwan ay nagkakaintindihan pa rin ang mga nagsasalita nito. Narito ang iba't ibang halimbawa ng dialect. Sa Tagalog sa Batanggenyo, alae ang init naman. Sa Cebuano naman, asa ka padulong na ang ibig sabihin ay saan ka pupunta. Sa Ilocano, nagimastima ka na ang ibig sabihin ay masarap ang pagkain. Sa Hiligaynon, palangga ta ikaw na ang ibig sabihin ay mahal kita. Ang dialect ay binubuo dahil sa pagkakaiba ng lokasyon at kultura ng mga tao, kaya iba't iba ang gamit ng wika sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang pangalawang uri ng variety ng wika ay ang sociolect. Ang sociolect ay isang variety ng wika na ginagamit sa isang particular na pangkat, panlipunan batay sa kanilang edad, kasarian, antas ng edukasyon, propesyon o grupo sa lipunan. Naiiba ito dahil sa natatanging bokabularyo, tono o paraan ng pagsasalita na nauunawaan lamang ng kanilang grupo. Narito ang mga halimbawa ng sociolect. Una, Jejemon. Ang Jejemon ginagamit ng ilang kabataan sa text o chat. Halimbawa, yo po, musta na? Nang ibig sabihin, hello po, kamusta na? Sa Bikispek or gay lingo, ginagamit ng LGBTQ community. Halimbawa, ganda mo today te, charot. Pangatlo naman ang jargon. Ginagamit ng mga taong nasa isang profesyon o larangan. Halimbawa sa doktor, code blue na ang ibig sabihin ay emergency sa ospital. Sa gamer naman, GG na tayo pre na ang ibig sabihin game over na tayo bro. Pang-apat naman ay ang Konyo Speak. Ibig sabihin, pinaghalong Ingles at Filipino. Madalas sa kabataang may kaya. Halimbawa, let's go na to the mall. Ang init kasi here eh. Ang sociolect ay nagpapakita na may pagkakaiba-iba ang wika batay sa grupo ng tao at ito ay nagbabago depende sa uso o panahon. Ang pangatlo naman ay ang idiolect. Ang idiolect ay isang variety ng wika na natatangi sa paraan ng pagsasalita ng isang individual. Ito ay personal na estilo ng pananalita na maaaring batay sa tono, accent, paboritong salita o ekspresyong madalas niyang ginagamit. Ang halimbawa ng mga idiolect. Pang-una, si Kuya Kim. Ang buhay ay weather lang. Pangalawa, Mike Enriquez, excuse me po. Ang idiolect ay nagpapakita na bawat tao ay may sariling estilo ng pananalita na maaaring makilala at maalala ng iba. At ang pang-apat na uri ng variety ng wika ay ang register. Ang register ay isang uri ng variety ng wika na ginagamit ayon sa konteksto, sitwasyon o layunin ng komunikasyon. Ibig sabihin, nagbabago ang wika depende sa kung sino ang kausap, saan nagaganap ang usapan at ano ang paksa. Narito naman ang apat na uri ng register na wika. Pang-una, formal na register. Ginagamit sa formal na okasyon o sulatin. Ang halimbawa naman nito ay alinsunod sa batas, kinakailangang sundin ang regulasyon na ito. Pangalawang halimbawa, magandang umaga po, Ginoo, ano po ang mapaglilingkod ko? Ang pangalawang uri naman ng register ay di-formal na register. Ginagamit sa informal na usapan gaya sa kaibigan o pamilya. Ang halimbawa nito ay, uy, kain na. Hala, ang ganda mo today, sis. Ang pangatlong uri naman ay ang technical na register.
Ginagamit sa isang particular na larangan o propesyon. Sa medisina, ang pasyente ay may acute bronchitis. Sa IT, pakibukas ang terminal at i-run ang script. Pang-apat naman ay ang jargon, espesyal na salita na ginagamit ng isang particular na grupo o propesyon. Halimbawa, sa basketball, fast break, screen at rebound. Sa batas, habeas corpus at due process. Halimbawa ng pagbabago ng register. Sa doktor at pasyente, may hypertension po kayo. Sa doktor, sa kapwa-doktor. Ang BP ng pasyente ay 160/100. May risk ng stroke. Ipinapakita ng register na ang wika ay maaaring magbago depende sa sitwasyon, kausap at larangan.